game. January 16 ngayon, 14:02 ng tanghali dito. Dito tayo sa bukid, pahinga kasi tulad nga na sinabi ko sa inyo, hindi ko alam kung anong klaseng mga baliw na yun nandun. At medyo critical na yung mga utak ng mga tao doon. So, bukod sa kanila, doon sa mga pinagagalaw doon sa mga tao doon, tingnan natin, book natin. Yung pinagagalaw nila mga tao doon, meron din sa radyo, sa FM radio, sa 105.9, The One. Tapos LSFM, Yes the Best. Ano ba? So, yung mga nanggagago doon, meron naman nakakarinig ako ng mga balita. So, hindi ko alam, medyo ano to, yung nationwide yata to kasi kita nyo naman, pati radyo kasama na, matagal na nilang ginagawa, pero malala sila, malala. So, iisip ko, anong gulo na naman ang gagawin ng mga gagong to. Kasi, basta mga ganyan, may gulong pinaplano mga gagong yan. Hindi ko alam kung ilang beses na akong napagulo, lalo na doon sa pinagtipunan. Tuwing magkakagulo, doon sa sementeryo, inuuwi ako doon sa airpot ko. Tapos pinahihiya naman ako doon. So, yung mga ginagawa nila sa akin dito, hindi psychological war na ginagawa ng mga gago para pahiyain ako dito. So, marami silang ginagawa. Ewan ko kung anong klaseng, kasi sa akin kasi simula nung sinimulan ko na to, at nagdesisyon tayo na walang uurong dito, ando na tayo sa magtatagumpay tayo. So, ayan na yung pruweba na sinasabi ko sa inyo ng mga ebidensya. Kakabalita naman kayo sa FM, di ba? So, marami kayong ebidensyang makikita dito. Sa mga palabas ng mga, ewan ko, mga GMA o ano ba, hindi ko alam kung sino-sino yung mga nandyan. Ewan ko kung kani-kanino nakakonekta yung mga siraulang yan. Pero malinaw na merong mga dating daan na nandyan. Mga taga-dating daan na, kasi noon, kasi parang namumukhaan ko kasi pag matagal ko nang hindi nakikita, makakalimutin ako pag hindi ko kadikit to yung mga tao. So, parang si Jun yata yun, yung gumagawa ng baril kasama nila Daryl. Si Daryl naman, hindi ko naman masyado kilala yun, basta sinabi lang na airpot ko si Daryl. Sila yata yung nagpunta doon dati. Nakapwesto pa ako dyan sa may mangga dyan. Parang sila ata yun kasi parang nakita ko kamukha ni June. Doon mga dating daan yun. So, may mga taga dating daan na nandito rin na naka monitor sa atin. Hindi ko alam kung sino-sino pa yan. Nung nagsisimula pa lang tayo pumasok sa mga debate o makipaglaban sa mga gagong to.
dun sa mga baliw na iglesyang to. Kasi ang isip kasi nila, sino ka ba? Huyu nga, di ba? Sino ka ba? Wala ka namang alam. So parang minatamata ako. Parang noon yung mga minamata ako masyado rito. Kasi nga yung stable ng family ko rito is magkakalahati lang kami. Dito ako sa nanay ko, minsan. So para bang minamata ako ng mga putang ina. So nung nagsisimula na tayo, hingin tayo ng tulong doon kasi nga na every 10 minutes to magkakat to. So kukwentuhan ko lang kayo ng mga nangyari. So makikitulog sana ako doon kasi talagang ginugulo akong maigi doon sa pinagtipunan natin, sa pinagtipunan pa tayo. So nagpabautismo ko. May usapan kami ni Airpat no na hanggang bautismo lang ako pero hindi ako sasama sa inyo. Unang-una kong sinabi sa kanya na hanggang bautismo lang. Kasi sasabak nga tayo, di ba? So kailangan ko magbautismo. Hindi ko naman alam na diyan sa Kalakakareme na nagbautismo na ako mag-isa. Ako pa lang noon. Ako lang mag-isa ang nagbautismo sa sarili. So minatamata ako kasi sino ka ba? Para ang lalaki siyempre mga bigate, mga radio station, mga network, mga impluwensya ng mga pulis, mga sundalo, mga mason o mga ano. So malulupit, mga NBI. So malupit. Siyempre, sino nga ba naman ako? Dudugyot-dugyot lang tayo. Wala naman tayong pera na isasampal sa mukha nila. Kasi nga, dudugyot-dugyot tayo. Kaya minatamata na lang ako noon. So hanggang sa napalaban kung saan-saan, nakarating tayo ng Pasay, nakarating tayo sa Trece, nakarating tayo ng Cavite City, nakarating tayo ng Pinagtipunan, hanggang napunta ako ng sementeryo. So lahat ng gulong to, gawa-gawa ng mga putang ina to. Kaya sabi ko, putang ina nyo ba, basta mapabasa ko lang, maibigay ko lang sa tao ang sinasabi ko. Tignan natin yung influensya nila. Tignan natin kung saan tatakbo yung mga influensya nila. So umiikot ako, nagsulat pa ako ng link sa palaran ng sigarilyo. Kasi nga wala akong pera, hindi ako makapagpa-Xerox, wala pa akong cellphone. Di sinulat ko isa-isa yung link, putang papagod yung putang na isa-isa mong isusulat yung link. Awit talaga. So, malapit nang mag-cut off. So every 10 minutes nagka-cut off eh. Maganda na yun para hindi masyado smoke yung end. So nagsulat ako ng link, pinasa-pasa ko, makasulat ako ng 10, pinapaskil ko yon doon sa kanto ng Malabon. Pinapaskil ko yon sa kanto ng Malabon. Hanggang sa gumawa na talaga ako ng link. Nagpapaprint na ako sa computer. Teka, malapit na matapos. Okay, second muna tayo. Basta nagsasalita ako na hypertension ako. Naiihi ako. Teka, mamaya na ulit. Part 2 tayo.